again, welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman po sa vlog natin for today, eto, isi-share ko naman sa inyo yung mga houseplants na mabenta ngayon at saka mamahalin na maaaring meron din kayo. So pwede nyong i-propagate, pwede nyong paramihin at it's the perfect time para ibenta tong mga to kasi ito yung mga mabibenta nga ngayon. At syempre bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andito po sa screen yung aming complete address. So, unahin na natin sa ating list etong mga Cissus Vine. So itong Cissus Vine bigla na lang siyang umusbong ulit ngayon at naging popular. So to sa pinaka latest na na trailing plants na maaari nating mabili. And before kasi common tong Cissus na trailing at madali lang siyang mabenta. Parang common or ordinary house plant or halaman dati ha. And nung naging popular siya, parang yun nga, medyo nakalimutan. Kumbaga matagal na ring halaman to. And medyo nakalimutan at pagkatapos, ngayon nagbabalik nga siya. At pagbalik niya, yun na. Kasi dati, mura lang siya. Ngayon, medyo may kamahalan na itong mga Cissus Vine. Lalo na yung matataas. Siyempre, yung presyo niyan, magva-vary kung gaano kakapal at kataas, kalago, yung mga trailing plants o yung mga Cissus plants na mabibili ninyo. Ito, ang kita nyo naman from bottom hanggang dito sa taas na to, maraming dahon. So kung halimbawa, may ganito na kayong kakapal na Cissus plants, kasi madali lang naman itong i-propagate. At ayan, kung halimbawa meron kayo nito ngayon sa garden ninyo, sa bahay ninyo, at gusto nyo magsimula magbenta ng mga halaman, maganda or maaari nyo nang i-propagate yung inyong mga Cissus plant para maparami nyo at maitanim nyo. Kasi bukod dito, kadalasan kasi syempre yung mga buyer naghahanap na ng makakapal na. Pero kung may mga buyer din naman na kunyari ay mura lang yung hanap at nasa basket na sila na yung magpapalago, yun maaaring ganun kasi may mga mabibili nga rin tayo na siguro around 300, 400, 500 yung mga nasa basket, depende sa kapal at lago nung mabibili ninyo. Yung ganto, mga thousands na rin yung presyo niyan. Pero pag bumili naman kasi ng ganto or ganto ng kakapal yung Cissus ninyo, ang dami nyo na makukuha dyan. Kasi cuttings lang naman yung propagation na ginagawa nito. And ang next naman ay itong mga caladiums. Kaya siya mabenta, especially itong mga Thai caladiums. Siyempre, rare sila at medyo may kamahalan sila kasi from Thailand sila. Hindi sila yung local dito sa atin na nabibili at tumutubo kung saan-saan. Kaya yung presyo niya hindi nagbabago. Minsan tumataas pa, lalo na kapag malalaki na yung dahon niya. Tumataas pa yung presyo niyan. Kaya kung halimbawa mga nauna kayo, nagkaroon na kayo before, ito naman kasi madali ding i-propagate. At ito yung perfect time para i-propagate sila, lalo na kung halimbawang meron kayong mga may laman na, yung mga caladiums ninyo. So yan, mapaparami nyo sila. Katulad ng nagawa namin dito sa aming mga caladiums. Ito, ang dami na naming na-propagate. At tamang-tama, although itong amin kasi hindi siya pangbenta, hindi siya pinaparami lang talaga namin sila at pinapalaki. Kasi gusto namin silang i-decorate ng sama-sama. So yun yung yun yung goal namin dito. Pero it's time na, lalo na yan, pagka may mga laman, yung mga caladiums ninyo, ayan, gayatin nyo na ng gayatin. And meron din tayong vlog regarding dito kung paano ba natin mapopropagate ng tama at mapaparami yung mga caladiums natin. So i-check nyo lamang dun sa ating mga video, sa mga vlog yung regarding dito sa mga caladiums. Nando doon po lahat yan. So eto, tamang-tama din sa panahon. Kaya kung may mga caladiums kayo, especially itong mga Thai caladiums, ang taas kasi ng presyo nila eh. Nasa libo rin kasi ang presyo nito ngayon, lalo na yung malalaki at makakapal. So ganun, hindi nagbabago yung presyo. Kaya kung meron kayo nito, paramihin nyo na rin kasi isa to sa makakatulong at magiging mabenta ng mga halaman ninyo. And ang next naman sa list natin ay ito namang mga aglo. So yung different varieties ng aglo, ito talagang mabenta siya, lalo na kung may different varieties kayo. And kung halimbawa meron kayo, paramihin nyo na din, i-propagate nyo na rin kung gusto nyo magbenta. Ang maganda mo sa kanya, maraming options din yung pwede natin gawin sa propagation. Hindi pa naman huli ang lahat kasi it's been a year na, pero hanggang ngayon may mga dumadating kasi ng mga bagong caladiums. And yung pinaka mamahalin na halaman na maaaring meron ka din, itong Suksum Jaipong. Kasi kaya ako naman nasabi na maaaring meron din kayo dahil itong mga Suksum Jaipong, yung mga nauna niya ay galing pa ng Davao.
bago pa dumating yung bago pa ang pagkakatanda ko ang pagkakaalam ko nung bagong dating ng mga bagong aglo, lalo na tong Suksum Jaipong, ay ang mararaming varieties nito o mararaming supply nito ay nanggaling ng Davao. Kaya sabi ko, maaaring marami na yung mga taga Davao nito. And kung halimbawa may mga natatabi kayo or meron na kayong napakapal sa garden niyo na parami nyo na, yung isa sa pinakamabenta na aglo. Pero eto, yung Stardust, kasama yan yung mga ngayon ay nagiging popular at saka nauuso ng mga aglo na pwede nyong paramihin, i-propagate at ibenta. Although hindi sila yung sasabihin mong libo yung presyo, pero kung halimbawang nasa around 500, 700, maaari kang makabenta nito. Kaya malaking tulong pa rin. Kung halimbawa marami ka nito at i-root divide mo lang, aakatin mo lang, pag-separate mo lang. So ganun na. At yun, depende pa rin kung halimbawa, pwede mo naman siyang hindi kung marami ka na, parami mo na talaga yung mga aglo mo at makakapal na sila, ibig sabihin lang nun, mas maaari mong maitaas yung presyo niya kasi depende pa rin yun sa kapal at saka sa lago talaga ng halaman. So yung mas manipis, isang puno, ilang dahon, mas makakamura ka, pero pagka naman tiningnan mo kasi yung mga makakapal na halaman, mas maganda, kaya mas nagmamahal din. Siyempre, yung isa pang varieties na usong-uso at mabenta hanggang ngayon, at yun, medyo may pagkamamahalin ay etong mga varieties ng Calathea. So, unahin na natin itong Makuyana. Imagine niyo ang Makuyana dati ay nabibili lamang ng 10 to 15, 20 pesos. Yung yun ha, nakalagay siya sa 4x4 na halaman. Pero ngayon, although sabihin na nating medyo bumaba yung presyo niya sa merkado, pero mataas pa rin. Makakabili kayo ng siguro around 400, 500, merong nagbebenta ng 800, 1,000 pesos. Kasi yun, depende pa rin kung gaano kalash, gaano kalaki, at gaano kaganda yung mga halaman nyo o yung mga Calathea Makuyana ninyo. Siyempre, mas maganda, mas naitataas talaga yung presyo Yun lang yung maganda dun sa yun lang yung maganda sa mga halaman. So, siyempre, kahit pa sabihin mong parehas kayo lambawa ng tinda, kaya minsan hindi rin or magkakaiba din yung ng halaman lalo na kung talagang ikaw yung nag-aalaga at nagpaparami ng mga halaman mo. Unang-una sa lahat, kokonti lang yung magiging puhunan mo since propagation mo na siya at naparami mo na siya. At pangalawa, kung maganda yung mga halaman na ibinebenta mo, maaari mong itaas yung presyo niya kasi syempre maganda at quality yung halaman na meron ka. So yan, ibig sabihin lang, malaki pa rin ang maaari nating maging kitain sa mga Makuyanas. And isa to sa pinaka-common na halaman na Calathea na meron tayo na sa tingin ko marami sa karamihan sa atin dito ay meron ito. Kaya ito, yan. Pagandahin nyo na at pakapalin nyo na yung mga Makuyana ninyo at siguradong yan ay isa sa pinakamabenta kasi maganda naman talaga ang Makuyana. At ang isang variety pa ng Calathea na mabenta ngayon ay itong mga medallions. Ang dami naman kasi nitong varieties na meron. Ito ang naglalabasan ngayon, itong gantong kalalaki na dahon na medallion. So kita nyo naman kung gaano siya kalaki. And ito around 1,000 to 1,500 yung presyo niya. Depende sa kapal at sa laguren, kaya ito ay medyo may kamahalan dahil ang lalaki. At pagkatapos, nandyan pa rin yung mga doti. Na itong doti, akala ko nung una ay hindi halaman dito sa atin. Pero yung mga nauna ko kasi na nabili dito, ang nabilhan ko kasi before, talagang yung ang nagpo-propagate, yung Pinoy na. So, siya na yung nagparami. And ever since, talagang ubos ng ubos yung yung mga dote niya. Kasi pakyaw ng pakyaw. Dati mura pa, tapos biglang tumaas yung presyo. Tapos ngayon, medyo bumaba na, pero mataas pa din. Sa dote, makakabili kayo ng around siguro 200, 300 pataas. Syempre, don't expect na yung 200 pesos kasing kapal, kasing lago, at kasing ganda nung mga medyo matataas yung presyo. Syempre, yun yung pinag-uusapan natin dito. Quality pa rin. Pero kung gusto nyo magkahalaman at kaya nyo at kumpiyansa kayo na kaya nyong pagandahin, why not? Syempre, pwede ka naman bumili ng mumurahin. So, yun na lang ang kailangan mong gawin. Pagandahin na lang. And ang next ay itong mga rattlesnake. So, sa rattlesnake, ito, kumakapal talaga to, tumataas siya. At yung isang meron kami dati before, sa timba talaga siya nakalagay. Ang bentahan nun, matagal na, nasa 2,500. And ito ngayon, meron ka pa rin mabibili na around 500, 1,000, 1,500, depende pa rin kung gaano kalaki na yung mga rattlesnake nyo. Pero ito yung mga pinaka-popular in demand at mabibenta at medyo may kamahalan ng mga halaman
dito sa atin when it comes sa Calathea. And syempre, ito pa pala yung isa, itong ating Calathea orbifolia. Ayan, mas makapal, mas malago, mas mahal. Ang presyo niyan dati around 2,500, 3,000, hindi pa sobrang lalaki nun. Pero medyo lush na naman siya. Pero ngayon medyo bumaba yung presyo pero mamahalin pa rin. Matagal na siyang nasa merkado kaya karamihan sa atin ito meron na nito at maaaring nakapagparami na. And pwede natin kung halimbawa meron na kayong magaganda nito na established na, pwede pa rin natin silang i-display at ibenta kasi mataas pa rin yung presyo niya. Mataas pa rin yung value niya at malaki pa rin yung maaari nating kitain dito sa ating mga orbifolia. Ang next naman sa ating listahan ay ito namang variegated money tree. So dito sa variegated money tree, ito siguro mga 1 foot. Ang mga presyuhan nito, depende rin sa height ha, depende sa size. May mabibili kayo na puno na talaga. And yun, talagang umaabot ng 10, 15, 20,000 pesos yung presyuhan yun. Pero itong ganito, pwedeng ang presyo nito ay nasa 500, 600, 700. Yun, depende pa rin. Kung gaano pa rin kaganda, syempre, yung inyong mabibili na mga variegated money tree. And karamihan, dito sa mga variegated na money tree na kastanyas, grafted or lumabas sila sa pamamagitan ng grafting. So, ang ginagawa, etong tangkay na to ay ididikit mo dito naman sa ordinary or common na kastanyas. Kaya ang nangyari, kapag kaya na nagdikit na at sinugatan mo, ayan na yung magiging ano niya. Yan na yung magiging pinakadahon niya. And kaya, makikita nyo naman na yan ay full established, nagkakaroon siya ng panibagong dahon at ang mga sumisibol sa kanyang dahon, ito ay puro may variegation naman. So, ganyan yung mangyayari. And yun nga, na ang bentahan nito nasa let's say mo 900, 1,000 pesos, 500 pesos, pwede rin. So, yun. Kung marami kayong ganito o kaya may puno kayo ng kastanyas na variegated yung mga dahon niya, halos lahat ng dahon niya variegated, pwede nyo gawin yung grafting na tinatawag. Kasi yung common na kastanyas na puno, mura lang yun. Kasi ang bentahan namin, nung nagsisimula pa kami, around 1 foot, naka-braid na yun ha. Ibig sabihin, 5 pirasong puno na yon na itinirintas, nasa 30 pesos lang. Pero ngayon yata, ang bentahan na ng ganun ay nasa 100 to 150 pesos, depende sa size. Kasi ganun yun eh, dati merong 10 pesos, 15 pesos, may 20 pesos, kaya yun, pinapakyaw yun at mabenta talaga. So, yun yung presyuhan ng mga kastanyas ngayon. And yan, syempre, mas malaki. Ito lang, wala pa akong nakikita nito na braided. Laging single lamang. So, ito naman yung example ng isang puno na talaga na variegated money tree. Ito, maganda siyang pang display kapag malaki yung space na paglalagyan nyo. And kita nyo, ayan, 2 puno siya na magkasama sa isang napakalaking paso. So, yan, ay makikita nyo naman, yung mga sumisibol sa kanya, variegated na rin talagang lahat. And ito, galing din yan sa grafting. Yun din ang ginawa dyan. And kung makikita nyo to, ayan, di ba? Itong isang puno na to, itong isang yan, yung ginraft na to, ay putol na rin tong mga ganito. Kasi kinuha na rin yan para idikit naman doon sa panibagong kastanyas na ordinary para maging ganito. So, ganun yung nagiging setup o nagiging paraan ng pagpaparami nitong variegated kastanyas. Kasi ito parang hindi naman siya napakadalang talaga ng makakapagpasibol ka, makakapagpatubo ka mula sa buto na lalabas ay variegated na ganito. And yung only option para magawa yan ay yung grafting talaga, para maparami mo. Ang isa pa sa medyo may kamahalan ngayon, and I'm sure marami sa atin kasi madali siyang paramihin ay itong kastanyas na ordinary. Kahit pa sabihin mong ito yung ordinary, mas mura siya, oo, kung ikukumpara natin sa mga sa mga variegated na kastanyas. Pero gayon pa man, yung gantong kataas at ganitong kalaki tapos nakaterintas pa ng ganyan, umaabot na rin ng 5,000, 6,000, 7,000 or mas mataas pa yung presyo kapag syempre mas mataas din yung halaman na gusto mo. Yun yung presyuhan nito ngayon. And ayan, kita nyo naman kung gaano kaganda na i-display ito even sa mga malls, sa mga establishments. So yan, and kahit sa bahay ninyo kasi etong ganito na naka-braid, hindi siya masyadong takaw sa space. Kung makikita nyo, medyo malaki ng konti yung paso niya pero pataas lang siya, patayo lang siya at yung pinakaibabaw niya, yun yung punong-puno naman ng dahon. Ito kasi madali siyang paramihin sa pamamagitan ng buto and ito ang tagal naming nagkastanyas. Kaya yung halimbawa, magbibilang ka lamang ng ilang buwan, meron ka ng pagpalagay mong 1 to 1/2 na foot ng kastanyas na ibine-braid. Pero ito kasi, syempre, tinataas muna talaga bago tinirintas. Kasi hindi na rin masyadong lalaki
hindi na rin masyadong tataas ng ganito kung halimbawa ititirintas mo siya ng mababa o ng maliliit pa lang. Kasi syempre, yung space na kakainin ng bawat stem niya, magsisiksika na sila, mag-aagawan na sila dun sa nakakaunting space since nakatirinta sila. Kaya kung halimbawa nakapagparami kayo ng kastanyas and meron kayo nito sa bahay na yung height niya sabihin na natin around 4 feet, meron kayong 3 feet, yon try nyo itirintas yun kasi mapresyo din talaga siya ngayon. And ang next naman sa ating listahan ng mabebenta, syempre hindi rin pwedeng mapag-iwanan o mawala sa listahan itong mga varieties ng philodendrons. So kung meron kayong mga varieties ng philodendrons dyan, mapa-varieties ng mga congos, lalo na yung mga rare plants, rare na mga philodendrons, paramihin nyo na, i-propagate nyo na, or kung naparami nyo na, ayan, lalo na yung mga rare ones, talagang mapipresyo sila. Like itong mga Florida Ghost, itong mga Verocusum, lahat yan. Almost every month talaga may lumalabas na bagong varieties ng philodendron at kung meron ka nitong natatago at natatabi, tiyempong-tiyempo yan kasi laging mahal ang presyo ng philodendrons lalo na kapag bagong labas pa lamang sila. Napakadali nilang palaguin, napakadali nilang i-propagate. Kahit i-water propagate mo sila, karamihan sa kanila ay pinopropagate lang through cuttings, mapaparami mo na sila. At saka napakarami yung options when it comes sa philodendrons and yun nga talagang hanapin ang mga philos ngayon ng mga hunters at saka ng mga plant enthusiasts, ng mga collectors. So yan, lalo na itong mga Florida Ghosts na tinatawag. Itong mga Melanochrysum. Nagbaba man ang presyo ng mga Melanochrysum ngayon, unlike before na talagang nasa 10,000, 15,000, 20,000. Pero mataas pa rin, nasa libo pa rin yung mga presyo ng mga Melanochrysum, lalo na yung may kalakihan na. Ito matagal na siyang matagal na siyang lumabas itong Billy Tay pero hanggang ngayon mabenta at mataas ang presyo niya. Ang dami naghahanap nito. Yung isang nakakita ko sa isang garden shop na pinuntahan ko, although malaki na siya, siguro nasa 2 to 3 feet na yung bawat dahon na meron siya at saka ang haba na ng tangkay niya. Cuttings yun, ikaw ang mag-establish nun, mabibili mo sa kanya ng cuttings. May kalakihan na siguro nasa 10 dahon na rin yun. Ang binibigay sa akin yun ng 10,000 pesos. So, ganun yung presyuhan yun. And siguro, kung halimbawa, ma-establish yun, baka di pang pumalo ng siguro mga hanggang 15 to 20,000 pesos. So, yun yung mga halaman. Ang maganda mo kasi sa mga halaman, kung halimbawa man na yung halaman mo ay maliit pa lamang, hindi nabibili. Habang tumataas kasi yung halaman mo, habang lumalaki sila, syempre, kaya mo ring pataasin yung presyo kasi yun nga, depende sa size yung magiging presyo ng halaman at depende sa ganda. So yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.